Shout out, Mabsat. Nandito tayo kay Attorney Enzo Recto, Mabsat. Tingnan natin yung punto niya dito. Ito may 2 hours ago. Pinaka-latest niya, hindi pinalampas ni Lenny ni Resbacan si Roque. Ay talaga, ni Resbacan si Roque. Naku, yung pugante na ko. No? May sinabi na naman si Pugante. Diyos ko Lord. Sige, mabilisan lang. 8 minutes lang to. Pasok, attorney. Here we go. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kukuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Sinagot ni Lenny Robredo. Sinagot ni Lenny Robredo yung bira ni Harry Roque. Nakita nyo naman siguro yun, mga kabunyog, mga kababayan. Ay, hindi ko pa nakita. Tungkol yun doon sa, nagbiyahe kasi si si Mayor Lenny Robredo. Kaya kasi ang mayor ngayon ng Naga City. Ngayon nagbiyahe si Mayor Lenny papunta ng Manila. Mga kabunyog. Ngayon, mayroong na si VP Lenny nga, papunta si Mayor Lenny, kasi mayor na siya ngayon ng Naga City, papunta siya ng Manila, nagbus lang siya. Hindi siya nagdala ng private na sasakyan, kasi nga magastos sa gasolina o sa crudo. Para makatipid, nagbus na lang siya. Ngayon, sa totoo lang, hindi naman bago na yan kay Mayor Lenny. Hindi na yan bago kay Lenny. Kahit noon pa na congresswoman siya ng 3rd District ng Camarines Sur, nagbabas lang talaga siya, papunta ng Manila or Manila to Naga. Kahit nung Vice President siya, nagbabas lang siya. Kasi nga, alam nyo, hindi lang naman sa punto yan ng hindi lang yan sa punto ng pagtitipid. Sa punto rin yan ng ng convenience. Alam ko yan kasi taga Naga City ako. Ano yan? Kumbaga, ang kalsada galing ng Manila papunta ng Bicol, lalo na itong tinatawag naming Andaya Highway, itong sa Maharlika, Quirino or Andaya Highway, ay lubak-lubak yan, grabe yan. Yan yung binisita ni Vince Dizon noong nakaraang linggo. Grabe talaga ang lubak. Ang kalsada ng Bicol, lalo na mula Quezon to Bicol na, ay sobrang lalak talaga. Kaya kung kahit magdadala ka ng sariling sasakyan, tagpag ang katawan mo. Samantalang kung nakabas ka, lalo na kung yung magandang klaseng bus naman, yung mayroon kaming lazy boy na tinatawag, komportable ka. Kasi sa bus, yung suspension niya. Kaya hindi lang naman yan sa hindi lang naman yan sa tipid. Yung yung comfort mo sa pagbiyahe. Kung hindi ka rin lang naman mag-aeroplano, magpa-private kang sasakyan, kahit private na sasakyan mong SUV, tagtag yan. Ngayon, kaya si dating Vice President ngayon ay mayor na ng Naga, na si Lenny Robredo, talagang nagmas na lang siya. Hindi naman yung big deal sa kanya. Kaya lang, yung isang pinost yung picture niya na yon na nakasakay siya sa bus. At habang nakasakay siya sa bus, naghihintay ng umalis yung bus sa terminal, nagbabasa siya ng mga dokumento. Kasi siyempre kung may mga pipirmahan ka, kailangang aprubahan, sasamantalahin mo na habang hindi pa naman umaalis yung bus, nagbabasa ka. Kumbaga, hindi ka plastikan yun. Okay. Kaya lang, nag-react itong si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, maniniwala sana ako kung kuha ng netizens or ng ordinaryong pasahero. Magpakatotoo naman tayo, yun ang gusto ng mga tao. Kasi ang lumabas kasi, doon kasi sa unang labas nito sa SOCMED, ang lumabas, ang nag-post, yung staff ni, yung EA, yung executive assistant ni Mayor Lenny, si Rayan Rintoy. Yun yung lumabas na nag-post. Pero lininaw na ni VP Lenny sa kanyang sagot. Ayan, sinagot na ni VP Lenny, ni Mayor Lenny si Harry Roque. Ang sagot ni Mayor Lenny, sagot sa fake news ng mga tao na walang kilalang politiko na nagbabas na walang bodyguard na kasama. Post po ito ni Sangguniang Kabataan Chair Marlon Casilaw na nasa terminal din para ihatid ang nanay niya na papunta sa Manila. So yun ang sagot ni Vice President ni Mayor Lenny Robredo kay Harry Roque. Ang nag-post daw talaga noon, yung chairman ng SK. Yung chairman ng SK, Sangguniang Kabataan, nakita si Mayor Lenny, pinicturan siya. Pagkatapos, pinost niya yun. Yung kasing chairman ng SK nandun kasi hinatid daw yung nanay na pupunta rin ng Manila. Siguro, unang-una, bakit napakalaking issue kay Harry Roque yun? Napakalaking issue kay Harry Roque.
Unang-una, normal naman talaga ni Lenny yon. Ang masama lang kung parang yung pagkakataon lang na yun si Lenny nagbas at saka parang ano na yun sa kanya. Parang gusto niya lang magpa-epal. Hindi eh. Hindi eh. Tsaka hindi nga alam ni BP Lenny yun eh. Ang nag-share pala yung chairman ng SK. Siyempre, alam nga naman pagalitan online ni Mayor Lenny yun. Kaya lang yun na nga. Ang maganda rin dito, sinagot ni Mayor Lenny. At least malinaw. Yung Ang nag-post pala, yung isang SK chairman na nakita siya. Yung SK chairman na yon, hinatid kasi yung nanay na papuntang Manila. O ngayon, si Rocky naman, mukhang na talaga ngayon kasi mainit na ang politika. Mukhang si Leni Robredo yata ang tinitingnan ng mga DDS na makakalaban ni Sara. Kaya parang kitang-kita mo na ang init ng politika, no? Tinitira ka agad si Mayor Lenny samantalang hindi naman yun. Yung panahon lang ba na yun ginawa ni Lenny yun na nagbiyahe by bus? Hindi. Saka hindi naman niya hindi niya alam na pipicturan siya. Kaya lang alam nga naman pagalitan niya publicly yun, yung nag-post noon. Pero lininaw na ni Mayor Lenny, ang nag-post ay hindi niya staff. Yung chairman ng SK, na nandun, hinatid yung nanay kasi papunta ng Manila. At least malinaw na ito. Malinaw na itong issue na to. Kaya dapat tumigil na rin itong si Harry Roque. Kakukomentaryo ng ganyan, no? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya anong ito ginawang malaking issue. Hindi naman yan kay Mayor Lenny kasi niya nga yan, normal na yan sa kanya na saka sa aming mga Bicolano nga, mas maganda yung magbas ka. Kasi komportable ka kaysa sa mag-private ng sasakyan. Kahit private yan, hindi komportable kasi ang kalsada namin, hindi katulad ng mga kalsada pupunta sa norte. Grabe dito sa amin. Hunyog, halikan na kasama ka. Yung pala. Mabilisan lang yun, May pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Salamat, Attorney Enzo Recto. Wait, bago tayo mag-end, silipin natin si Attorney Claire, naka-live siya.